Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Ama. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Ama. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Ama. Napakabuti mo sa akin, O Ama. Papuri sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Tayo pong lahat ay ngumiti. Tunay na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kailanman ay di niya tayo pinabayaan at iniwan. Patuloy po tayong umawit ng papuri sa Kanya. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is faithful. He never changes. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ti Diyos tayo ket naimbak, ti Diyos tayo ket taken, ti Diyos tayo ket napudno, di agbalbali. Ti Diyos tayo ket naimbak, ti Diyos tayo ket daken, ti Diyos tayo ket napudno, di agbalbali. Ti Diyos tayo ket napudno, di agbalbali. Ti Diyos tayo ket napudno, di agbalbali. Psalm 34:14 and 15. 14.
Depart from evil. Do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open to their cry. I am standing on these verses. I take these verses as my guide every day in walking with Jesus, my Savior and Lord. Verse 14. Depart from evil. Let's turn away from evil. Ating talikuran ang masama. Ating talikdan ang tukso, ang masama. Tayo ay lumayo mula sa tukso. At gawin natin ang mabuti. Do good. Gawin natin ang mabuti. Sa salitang mabuti, meron ako na imbentong mensahe. I thank the Holy Spirit for His guidance. Mabuti. Sa letrang ma, ito ay kumakatawan sa mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Ayan po ay mabuti na dapat nating gawin araw-araw. Samantala na roon, ating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. Sa apo ay atin pong akayin ang mga tao. Ang mga anak natin, ang mga kabataan, ang mga tao na nasa maling landas, atin silang akayin patungo sa matuwid na daan. Sa daan ng Panginoong Hesus na matuwid upang sila mabuhay ng kalugod-lugod, kaaya-aya at matuwid sa kanyang harapan. Sapagkat ito ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kaibigan, bad news po, ang teacher na namatay dahil siya po ay binugbog ng kanyang mga estudyante. Nako po, hindi na po safe ang school ngayon. Parang wala na pong safe na lugar ngayon. Ang safe po na lugar ngayon ay sa lugar po ng Panginoong Hesus, sa kanyang presensya po. Kaya dapat po tayo po ay tumago sa kanyang presensya by faith and by obedience to His will. Tayo po ay lumakad ng kalugod-lugod, ng kaaya-aya sa kanyang harapan. Let's walk in the path of righteousness, because by walking in the path of righteousness, we are saved. The promise of the Lord is in verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous. When we walk in the path of righteousness, the eyes of the Lord will watch over us. Tayo po'y babantayan ng Panginoon Diyos, and because His eyes are upon us, when we need help, He will help us. When we are hungry, He will feed us. When we are thirsty, He will give us water to drink. And when we are in danger, He will come to our rescue. And God will protect us from harm. God will watch over us, and He sees us every day. That's His promise to the righteous, to those who depart from evil, do good, to those who seek peace and pursue it, to those who live in peace with all men, na walang kaaway, walang taong kinasusuklaman. Sila ay mga taong humihingi ng tawa sa mga taong nasaktan nila, at sila rin yung mga taong nagpapatawa sa mga taong humihingi ng tawa po sa kanila. Do good, mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Akayin ng mga taong nasa maling landas tungo sa tamang landas. Ay buhatin natin ang dinadala ng mga taong napibigatan o nahihirapan sa kanilang pinubuhat. Atin po silang tulungan sa pagbuhat ng kanilang problema. Sa pamilya, sa ating mga kaibigan, katrabaho, kapwa, pananampalataya, at iba pa. Buhatin. Ang upo ay atin pong unawain ang taong nagkamali at nagkasala po sa atin. Let's understand these people who hurt our feelings. Unawain ang
tatay, nanay, kuya, ate, adik, uncle, auntie, kamanggagawa, kaibigan, kapwa mananampalataya, kapitbahay, at iba pa. Kung sa Senado ay merong pag-ibig, pag-unawaan, wala sanang kaguluhan doon. Wala sanang away. Wala sanang galit doon. Di po ba, unawain ang ating kapwa, mahalin ang ating kapwa, mabuti. Ang tapo ay talikuran ang masama. Ang tapa ay tulungan ang in need. Tulungan po natin ang nangangailangan. Unahin po natin ang ating pamilya, mga magulang na walang trabaho, mahina, mga kapatid na nangangailangan po ng tulong. Tulungan po natin sila. Tulungan po natin ating mga kamag-anak, mga kapitbahay, kaibigan, kapwa pinampalataya at kamanggagawa na in need of help. Tulungan po natin ang mga pulubi, ang mga mahihirap, mabuti. Ang ipo ay itaas po natin ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit ng papuri sa Kanya at sa pamamagitan po ng paggawa po ng kalooban. Itaas ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ayon po sa Maawit 34:1. Sa lahat ng panahon, si Yahweh ay aking pupurihin. Ang pagpupuri ko sa Kanya ay di ko papatigilin. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. At kung ating pong gagawin yan, the promises of God in verse 15 will be proven by us. Atin pong mararanasan ang mga pangako ng Diyos sa versikulo 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open to their cry. Which means na God will answer our prayers. God will help us in times of need. Kung tayo po'y tatawag sa Kanyang pangalan, Lord, kailangan kita. God will hear us. On May 13, 2018, I called upon the name of the Lord and said, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo. That was the time when brainstroke attacked me. And because God helped me, He heard my cry. I did not die. Papuri sa Diyos sa Kanyang kabutihan. So, my friend, minamahal kong kaibigan, pakinggan mo ito. Isa puso mo, ikintal mo sa iyong isipan at puso ang aking sinabi natin. Maawit 34:14 at 15. Ulitin natin. Layuan mo ang masama. Gawin mo ang mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo ito. Depart from evil. Do good. Seek peace and pursue it. Verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open to their cry. Wow! Ang ganda po ng aking binahagi po sa inyo. Truly, I live by God's promises. I live by the truth of God each day. The Word of God gives me strength, hope, encouragement, and comfort each day as I face depression each day because of my condition. So, kaibigan, magtiwala ka rin sa Diyos. Kaya ko. Tumapit ka sa Kanyang pangako. Maraming salamat po sa panonood ng video. Kahit ako po'y PWD, ako po'y may silbi by God's grace for His glory. And to Him be all the glory, great things He has done. God bless.